Mayong gabigid mga viewers naton kag mga followers and listeners diri sa aton programa You and the Law. Of course, subong nga adlaw Sunday alas 8:30 sang gabi kag liwat ululupod kita diri sa aton programa You and the Law nga gina host ini sang inyong of course host si Attorney Dan Cartagena. Bago kita mag-umpisa sang aton nga programa, gusto naton ipabalo sa inyo no nga ang aton nga You and the Law may bago kitang scheduling sa aton program. Ang himuon naton nga ma-air kita sa inyo diri sa akong Facebook Live sang 4 ka programa. Ini nga programa amo ang You and the Law, ang konsensya sang banwa, ang mga kabutigan ni Plaridel Nava, kag ang bag-o naton nga adventure kag himuon madiscuss kita diri sa akon nga gamay nga kinaadman parte sa aton mahal nga Birhen o kun sa kay Mama Mary sa aton debosyon no parte sa mahal nga Birhen. Pero ang aton programa sa first and third Sunday of the month. Every first and third Sunday of the month, alas 8 sa gabi, You and the Law. Kag alas 9 sa gabi, parte ini sa kay Mama Mary. No? Ang aton nga pagtuo, ang aton nga pagdebosyon sa mahal nga Birhen. Every second and fourth Sunday, amo ini ang konsensya sang banwa, alas 8 sa gabi, kag alas 9 sa gabi amo ini ang mga kabutigan ni Plaridel Nava no ginpakamaayo naton nga may schedule kita sa aton nga programming maliduha ka programa kada Domingo sang gabi. Of course sa subong iyang Sunday 22 no February 22, 2026 ang aton subong nga programa alas 8:30 amo ini ang You and the Law kag karon mga a little past 9 amo ina ang regular man naton nga programa mga kabutigan ni Plaridel Nava. But as of now gusto naton nga mag-discuss kita diri anay sa aton nga You and the Law. Parte ini sa Paul foreclosure of mortgage no. May ara kita dira na butang Paul nga title nga foreclosure mortgage. Kalabanan abi mga listeners naton, ini ang foreclosure of mortgage. Nagakatabo ini kung gisa kung hindi naton mabayaran ang aton nga mga utang kung mag-loan kita nga may gina ipotika kita o kung may ginaprenda kita o kung may gina-mortgage kita nga property to secure that loan. Like for example, kung mag-utang kita sa bangko, mahambalang bangko, ti kilanlan may security for the loan ikaw, kilanlan i-mortgage mo gid ang imong real estate or property or balay or duta sa bangko para nga to secure your indebtedness. In other words, hindi magpahulam sa imo usually ang bangko kung wala ka iiputika o iprenda sa ila, no? Of course, ang bangko nagahulaman kung isa sa mga character loan, iban gani na loan sa mga credit cards, wala man na sing mortgage. Pero usually, if you borrow money from the bank, directly from the bank, you're required to execute a real estate mortgage, no? Amo ining ginapirmahan ninyo sang bangko nga may agreement kamo nga kung dapat magbayad ka gid sang imo utang on every time ang amortization will become due. Kay kung hindi ka magbayad sang imo nga utang nga may real estate mortgage ikaw, pwede sang bangko nga i-foreclose ang imo nga property, which consists of maybe house and lot, of lots, of real estate, tanan mo nga o kung whatever properties that you have to secure your loan. No? So, ang ini nga nahambal na naton, usual ini nga katabo sa bangko. May ara man nga mga real estate mortgage nga hindi lang bangko ang ginatagaan mo sang mortgage, no?
or hindi lang sa bangko ikaw nagahulam sang kwarta, kundi may mga private individuals man nga nag-require nga mag-execute ikaw anay sang real estate mortgage antes ikaw nila pahulamon sang kwarta. And that in that case, usually the borrower executes a real estate mortgage in favor of the lender, no? Nga may kondisyon ina nga kilanan baydan sang borrower ikaw nga nagutang or debtor sa creditor nga nagpautang, either amortization, monthly, yearly, or any contract hasta nga ma-fully paid. Kay kung hindi ma-fully paid ang ina nga utang, pwede nga i-foreclose sang creditor o kung sang imo ginhulaman ang imo nga propiedad, no, or property. Now, ang real estate mortgage generally kag amo na nabalaan naton kung hindi ka magbayad i-foreclose. Generally duha ka klase ang aton foreclosure of mortgage. Ang isa, judicial foreclosure of mortgage, kag ang isa, extrajudicial foreclosure. Nagakatabo man ining judicial foreclosure, pero very seldom. Ang usual nga nagakatabo nga ginahimo sang bangko o kung mga ginaprindahan naton nga mga tawo nga private is extrajudicial foreclosure. So, kung nahambal na naton nga ma-execute ikaw sang real estate mortgage, kag ginapapirma dira ikaw nga kung hindi mo mabaydan ang imo utang sa tal petsa, when due date comes, pwede nga i-foreclose ang imo property. Kung i-foreclose ang imo property, i-auction sale ina, pag auction sale, ang highest bidder, mahatag sa iyang imo property and you have 1 year period or 12 months to redeem from such auction sale. Kung hindi mo ma-redeem, ma-consolidate na ang imo title sa nagbakal sa auction sale. No? Now, may isa diri ka case nga tiguluhan or may title nga Luz v. Mindapalo versus Spouses Ray Bakirker et al. No? Ginpen ini ni Justice Samuel Gaerlan, and ang decision was rendered dated August 23, 2023. No? Mga duha pa lang katuig nga nagligad. Amo ini ang GR number 228919. No? GR number 228919. Ano natabo sina diri nga asunto parte sa real estate mortgage, no? Ang natabo si sini nga asunto parte sa real estate mortgage. May isa ka tawo nga nag-execute siya sang real estate mortgage sa isa man ka tawo, no? Nga kun mabayad siya sang iya utang installment, kag kung hindi siya mabayad i-foreclose sang ginutangan niya ang iya property. Ang nag-utang wala kabayad sang iya utang. So what the creditor, ang nagpautang, did is to foreclose the property. Pag foreclose siya sing property, paagi ini sa extrajudicial sale at public auction or extrajudicial foreclosure. Kag isa ini paagi ka notarial foreclosure. Ginpaagi sa isa ka abogado, pwede man nga pagyon mo sa abogado, pwede man nga pagyon mo sa clerk of court, which is usual to happen. So, pag-publish, nag-set sang date nga may public auction, kag pag-public auction, nag-highest bidder ang isa ka tawo, kag wala na redeem after 12 months, kag ang natabo, gin-consolidate sa ngalan sang nagbakal highest bidder sa public auction. Galing, gin-question ini sang tag-iya sang duta, ang debtor. Kay kuno, wala sang puder o wala invalid ang
auction, public auction, tungod wala na butang sa ila real estate mortgage contract nga kung may foreclosure, pwede ini mabaligya sang nagbakal o sang creditor nga siya ang ma-auction. In other words, it is a violation of the Act number 3135 nga kundiin naga-require sang authority expressly stating nga ginatagaan power to sell ang creditor sa extrajudicial sale at public auction. Now, ang hambal sang ginutangan, sila nga hindi na pwede, hindi inakilanlan pa nga may special power to sell. Ako nang ginprindahan. Kag may real estate mortgage kami. Kag sa real estate mortgage namon, klaro nga if the debtor does not pay or fails to pay on due date, I can foreclose the property judicially or extrajudicially. So siling niya kay ara na ina, bisan wala na kuya sang specific or express authority nga to sell it coming from the debtor, pwede na ina. Pwede na ina. Usual na nagakatabo. Wala sang express authority nga ginahatag dira sa real estate mortgage ang debtor sa creditor. Siling naman sang debtor sa sini nga asunto nga Palo versus Bakirkir. Siling niya, hindi bisan nagpirma ako sang real estate mortgage, bisan dira sa real estate mortgage, it is written and agreed that if I fail to pay, you can foreclose my property judicially or extrajudicially. There must be an express authority to sell coming from me authorizing you to sell it at public auction. Because if there is no special authority to sell granted, included or built in that real estate mortgage or attached thereto, you cannot sell it at public auction. And if you sell it at public auction, despite the absence of that special power to sell, the public auction is null and void. Siling sang creditor, yan no. Because it is already deemed understood that if I can foreclose it judicially or extrajudicially, it means that I can sell it at public auction. This is the issue presented to the Supreme Court in the case of Luz Viminda Palo versus Spouses Ray Bakirkir. GR number 228919 promulgated on August 23, 2023, penned by Justice Samuel Gaerlan. Siling sang Korte Suprema, bisan pa nga may real estate mortgage contract, kag sa ina nga contract real estate mortgage, it is indicated or written that the creditor has the right to foreclose the property judicially or extrajudicially. It cannot sell at public auction unless there is a special authority or power to sell granted to him by the debtor. And that special power to sell must be indicated or stated in the real estate mortgage itself or attached thereto. Kay kun wala, siling sang Korte Suprema, the auction sale is invalid. In this case, the Supreme Court invalidated the auction sale and canceled the foreclosure
declared it null and void, and canceled the title already consolidated to the creditor. Amo ini ang essence sang kaso nga Palo versus Bakirkir. So nagahambal kita sa inyo sa mga listeners, kay base naka-execute kamo real estate mortgage, kagin foreclose ang inyo ginutangan, kagin either notarial foreclosure or notarial sale at public auction or through the clerk of court. Lantawon nyo gid kung may ara kamo nga ginhatag sa inyo ginutangan nga special power to sell in that real estate mortgage contract or attached thereto. Because if there is none, whatever sale at public auction done by the sheriff or by the notarial or by the notary public, that is invalid and it does not transmit any right to the buyer in public auction. That is the ruling of the Supreme Court in the case of Palo versus Bakirkir, promulgated on August 23, 2023. Now, on the other hand, kung ikaw ang nagpautang, kag gusto mo nga ma-foreclose ang property, kung hindi ka bayad ang nag-utang para secured ka man sang imo kwarta, see to it always that there is this authority, written authority, or power to sell expressly stated in the real estate mortgage contract or attach any document attached thereto. Because if you do not have that special authority or express power to sell, you cannot sell it at public auction. Hindi mo pwede nga notarial sale, hindi man pwede ang sheriff makabaligya sina. So, in addition thereto, although wala naman ini sa kaso nga ginlawag ko sa Korte Suprema, gusto naton nga ipathagman, no, sa mga listeners naton. Kay may-ari ako sini nga kaso nga ginkaptan, there is this property in Cabatuan nga ginprinda sang akon kliyente sa bangko. I will not mention the name of my client and I will not also mention the name of the bank. Ang isa pa gid ka requirement sa foreclosure is publication. Gin-question namon sang akon kliyente nga gin-foreclose ang iya property located in Cabatuan by a bank without publication of the foreclosure or the auction sale. So, kilanlan may publication gid. Kag ang publication, as Act 3135 mandates, kilanlan once a week in 3 consecutive weeks. No? For 3 consecutive weeks. Sa newspaper of general circulation in the city or municipality where the property is located. That's number 1. Number 2, that the publication, first publication, must be at least 20 days prior to the date of the auction sale. Number 3, there must be posting of notices of auction in at least 3 conspicuous places in the municipality or city where the property is located. In addition, may ara pagid nga gina-notify ang person sang nag-utang, pero the Act 3135 does not require it anymore. You have to comply with this para nga sigurado nga ang foreclosure hindi invalid kag ma-foreclose mo gid ang ginprinda sa imo nga property kung hindi makabayad ang nakautang sa imo. On the other hand, kung ikaw ang nag-utang kag gin-foreclose ang imong property, you should check on these requirements. Kay base invalid ang foreclosure sang imo property. That happened, as I have said, in one case that I handled
nga ang akon kliyente nag-file sing annulment of foreclosure proceedings kag cancellation of title nga gin-consolidate na sa ngalan sing bangko because of failure to comply with the rule on publication of public auction which was granted by the court, no? So initanan dapat nga requirement dapat i-follow ninyo. That's why nga gina-advise naton sa inyo nga kung kamo mangutang magprenda o kung kamo ang inutangan kag magprenda, you consult first a lawyer and you consult a lawyer nga masaligan ninyo para nga maka-advise man kamo kag tawhay ang inyo nga transaksyon nga duha. So mga kabiyanan, di na kita magdugay kay dali na lang alas 9 masumpisa na kita sa aton programa nga mga kabutigan ni Plaridel Nava, no? So in the meantime, gusto naton anay antes kita magtakop, no? Gusto lang naton tamyawon ang nagapamati sa aton nga mayong gab-igid, no, sa mga listeners naton. Dali lang kay gusto ko ano pagid, no, kay may ari pagid nga mga nagaplamati sa aton din, no, kanday Alex Casas, si Lini Kyle sa Banal, Remdela Cruz, si Adam Flores kag ang iban pa, no, hindi ko na mabasa gid, no, kay kadamo na, no. So may comment diri sa aton nga Remy Tanyesa, good evening Attorney Dan. Mayong gabi man dira sa akong abyan nga Kaiser Hadulos, Analisa Sensil, gwapa ko nga miga, bot do so abroad na ni sa subong, kag madamo pa nga nagaplamati sa aton. Gusto man naton tamyawon, no, ang akon nga amigo nga si Kenneth Hunsay, mayong gabigid si imo Kenneth, kag si Nonoy Vispo. Magabalik kita ang You and the Law, as I have said, magabalik kita sa first and third Sunday of every month, alas 8 sa gabi. Liwat, ini si Attorney Dan Cartagena, mayong gabi sa inyo nga tanan. Thank you for watching.